So, pwede silang mag-request na dalhin ang kanilang dala, pero 1 mile lang ang pinakakuan. Kaya sabi ni Lord Jesus Christ, kung ang sa batas ay 1 mile, gawin mo, doblehin mo. Yun tinatawag na extra mile. Ha? So, yan. So, kaya pag empleyado, hindi lahat na tutulong tayo na mula sa ating puso. No? So, halimbawa, medyo nakita natin na madumi. No? So, pupunasan po natin. Yan, di ba? Pag medyo may nagkalat, dadamputin po natin. No? Nawalaan tayong salita, gawin lang natin. Ganon din po sa tahanan. No? So, pag halimbawa, medyo nakita ng anak na ito ganon, ganito. No? So, ganon mayroon palang pangyayari na mayroong story. Kasi noon ay uso ang TV. No? Kasi wala pang cellphone masyado. So, ngayon mayroong isang nanay na nagpapanood yung kanyang anak sa TV, no? Pero pinatay niya. Sabi niya, anak, hindi para sa iyo yan. Ibig sabihin, mayroon tayong tinatawag na may palabas kasi na with parental guidance, no? Di ba? Parang ganun siya. May restrictions. So ngayon, gi-off niya ngayon yung TV. Tapos bandang huli, yung hapon na nagpapahinga siya mag-asawa, nanood yung mag-asawa, pinatay ng anak. Sabi, mami, hindi para sa inyo yan. So ngayon, alam mo mga kaibigan, no? So, sa story, parang inisip ng nanay, hindi niya kaagad pinagalitan. No? Parang nagmuni-muni po siya. Inisip niya kung bakit pinatay ng anak niya, yung parang ganti sa kanya. So, gano'n, no? So, dahil sa pag-ibig, no? So, ibig sabihin, mag-usap sila ng mami at daddy, anak, ang mga palabas na para sa iyo ay ganito. Tapos, ang amin naman ay wala kaming pili kasi kami ay matured na, no? So, yan, no? So, kaya yan, mga kaibigan. Tapos, tuloy po tayo. So, tapos na tayo dito sa... So, yan. So, dito na tayo sa sunod na bersikulo, no? Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa magitan niya. No? So, ito ang tunay na pag-ibig kasi buhay. Kaya sa mga magkaibigan, mayroong magkaibigan kasi na handa siyang ialay ang kanyang buhay sa kanyang kaibigan. No? Tulad po ni Haring David at si Jonathan, no? Na kanyang bayaw. So, ibig sabihin na tunay na pag-ibig. At ang the best example dito ay ang ating Diyos. No? Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang mamatay sa krus sa Kalbaryo para sa ating kaligtasan. So, yan. No? So, kaya kung magkaibigan, dapat handa tayo na ating ialay ang ating buhay sa ating kaibigan. Yan, no? Ito ang pag-ibig, hindi sa iniibig natin yan, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. So, mga kaibigan, hindi na tayo pwedeng sabihin na ako'y nag-iisa lang. Hindi tayo pwedeng wala nang nagmamahal sa akin dahil ang ating Panginoon, ang sabi dito, no? Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating makasalanan. So, mga kaibigan, pag mabasa po natin ito, ating i-share na walang tao na nag-isa na sabihin niya wala na siyang kakampi, wala nang naglalab sa kanya, dahil lahat po tayo ay love tayo ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ng isang matalinong tao, ang isa pinaka hindi maganda nangyari sa kanyang buhay ay ang malungkot. So halimbawa, sabihin na, ay nalulungkot ako dahil ako'y nag-iisa na lang. Hindi. Kasi ang ating Panginoon ay, ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. So, napakaganda talaga mga kaibigan. No? So, hindi na tayo dapat ma-stress kung walang nagpapansin sa atin, kung walang nagmamahal sa atin, dahil ang ating Panginoon. No? Tulad si Elias. No?
Ang sabi niya, ako na lang ay nag-iisa. Pero may gireserba pa pala ating pang na 7,000 seats na tapat sa kanya, no? So, yan. So, ibig sabihin na love tayo ng ating Panginoon. Kaya hindi tayo dapat mag-worry,